Ang apat na pinakamasasamang seafood na hindi mo dapat kainin at ang apat na dapat mong kainin araw-araw, hindi nababanggit ang mga pagkaing ito sa mga balita. Baka nagtataka ka kung bakit walang nagbababala sa iyo. Hayaan mong sabihin ko ang sikreto. Dahil ang seafood ay isang industriyang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar at ang apat na pagkaing ito ay ilan sa pinakamalaking export nito. Hindi lang ito nabebenta, dominado nito ang mga menu, istante ng supermarket at dieta ng mga matatanda sa lahat ng dako. Higit sa 79% ng mga matatanda ang walang ideya at ang isang seafood na maaaring magpagaling sa pananakit ng kasukasuan at muling buuin ang collagen ay itinatago dahil hindi ito kumikita. Karamihan sa mga matatanda ay akalat ang seafood ang pinakamalusog na pagkain sa kanilang plato, ngunit karamihan ay hindi alam na sila'y naloloko. Sa video na ito, ibubunyag namin ang apat na pinakamasasamang seafood na hindi mo dapat kainin pagkatapos ng 66 at ang apat na pinakamahusay na dapat mong kainin araw-araw mula sa hindi gaanong mapanganib hanggang sa pinakamasama at nakakapinsala. Ang impormasyon sa video na ito ay batay sa tunay na siyensya. Naghanda kami ng maraming oras sa pag-aaral ng mga peer-reviewed na research at lahat ng sanggunian ay nakalink sa description sa ibaba. Pero bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin, saan ka nanonood? Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento, kaya huwag mahiyang mag-iwan ng mensahe. Ngayon, nang walang patumpik-tumpik pa, simulan natin sa unang seafood na kailangan mong itigil na ngayon. Lalo na kung meron kang pananakit ng kasukasuan, mataas na kolesterol, o hindi maipaliwanag na pagkapagod. Seafood, bilang 4, squid o pusit. Mukhang hindi nakakapinsala ang pusit at maaaring gourmet pa sa ilang plato, ngunit para sa mga matatanda, ito ay isang metabolic trap. Sa unang tingin, mukhang magandang pagpipilian, mababa sa taba at mataas sa protina. Ngunit kapag inaral mo ng mas malalim, lalabas ang mas malalim na katotohanan. Ang pusit ay napakataas sa kolesterol. Ang 3 onsa ng lutong pusit ay naglalaman ng humigit kumulang 178 miligramo ng kolesterol. Iyon ay higit sa 65% ng iyong daily intake sa isang maliit na serving. Ngunit ito ang catch, kapag lampas ka na sa 60, ang iyong atay ay hindi na nagre-regulate ng kolesterol tulad ng dati. Bumabagal ito at nangangahulugan iyon na mas malaki ang epekto ng dietary cholesterol sa iyong blood levels. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Journal of Stiffness na ito ay isa sa mga pinakaunang babala ng posibleng atake sa puso o stroke, lalo na sa mga matatanda. Ngunit mayroon pa, ang pusit ay naglalaman ng purines na nabubulok sa katawan bilang asido uriko, e niyon ay isang problema. Mas nahihirapan ang mga matatanda na ilabas ng maayos ang uric acid. Kapag naipon ito, nagkakristal ito sa mga kasukasuan na nagdudulot ng matinding pananakit at pamamaga na kilala bilang gout. Ang gout ay pinakakaraniwan sa mga taong lampas 60. At ang seafood tulad ng pusit ay maaring mag-trigger ng biglaang pag-atake ng walang babala. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Journal of Gerontology na ang mga matatandang kumakain ng high-purine seafood ng higit sa 2 beses sa isang linggo ay may 54% na mas mataas na panganib na magkaroon ng chronic joint inflammation sa loob ng 2 taon. Kung kumakain ka ng pusit sa akala mo ito ay healthy seafood swap, oras na para itigil ito. Para sa mga matatanda, lalo na ang may high blood pressure, mataas na cholesterol, o kahit mild arthritis, ang pusit ay isa sa pinakamapanlinlang at nakakapinsalang seafood na makikita sa menu. Maaring mukhang malinis at simple, ngunit sa loob ng iyong katawan, nagdudulot ito ng mga problema na hindi mo mararamdaman hanggang sa huli. At kung nagigising ka na may matigas na kasukasuan, hindi maipaliwanag na pamamaga,
o biglaang pagtaas ng blood pressure, maaaring ito ang isa sa mga dahilan. Seafood bilang 3, imitation crab o surimi. Mukhang alimasag, hugis alimasag, at kahit ang amoy ay medyo katulad ng alimasag. Pero ang imitation crab ay kasing totoo ng plastic cheese. At para sa mga senior, ito ay isa sa pinakamasamang peking seafood na maaari mong ilagay sa iyong plato. Bakit ito nakakasama? Nagsisimula ito sa kung ano ang ginawa nito. Surimi. Ang basehan ng imitation crab ay karaniwang isang puting paste ng dinurog na tirang isda, kadalasang pollock, na hinaluan ng starches, asukal, asin at artipisyal na pampalasa. Sa oras na ito ay maging peking crab sticks, hindi na ito seafood. Isa na itong produktong gawa sa laboratorio. Ang isa sa pinakamalaking panganib ng imitation crab para sa mga edad 60 pataas ay ang bilis nito sa pagtaas ng blood sugar. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Nutrition noong 2020, ang imitation crab ay nagdudulot ng glycemic response na katulad ng puting tinapay at ang mga starch na ginamit tulad ng tapioca at wheat ay mabilis matunaw at nagiging glucose halos kaagad. Maaring hindi ito mukhang malaking problema, pero kung ikaw ay may pre-diabetes, insulin resistance, o type 2 diabetes na maraming senior ang mayroon nito, maaari itong magdulot ng matinding pagtaas ng asukal na sinusundan ng pagbagsak ng enerhiya. Natuklasan din sa parehong pag-aaral na ang mga matatandang kumakain ng surimi-based products ng 3 beses sa isang linggo ay may 26 na beses na mas mataas na insulin levels kumpara sa mga umiiwas dito. Pero hindi nagtatapos doon ang problema. Ang imitation crab ay puno ng sodium. Isang serving lang ay maaaring maglaman ng higit sa 700 mg ng sodium at iyon ay bago pa man idagdag ang toyo o dressings. Ang mataas na sodium intake ay isang malaking risk factor sa high blood pressure na nagiging mas delikado habang tumatanda dahil sa pagtigas ng mga ugat at pagbagal ng kidney function. Ang iyong kakayahan na i-filter at balansehin ang asin ay bumabagsak ng malaki at ang ganitong uri ng processed salt kasama ang mga additives tulad ng monosodium glutamate ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, water retention at pagkahilo sa mga matatanda. Kaya kahit mukha itong praktikal o mura, ang imitation crab ay lihim na sumisira sa iyong kalusugan. Mataas ito sa asukal, asin at kemikal. Halos wala itong nutrisyong dala na katulad ng tunay na shellfish. At pinakamasama, nalilinlang nito ang mga senior na akala nila ay kumakain sila ng masustansyang pagkain. Huwag magpadala. May mas magagandang paraan para makuha ang lasa at benepisyo ng seafood nang hindi sinisira ang iyong metabolismo. At sa ilang sandali, ibubunyag namin ang isa sa mga iyon. Isang natural na shellfish na napakayaman sa trace minerals na pinag-aaralan bilang pantulong sa paggaling ng knee injuries. Pero bago iyon, pag-usapan muna natin ang isang seafood na maaaring nakatago sa iyong freezer ngayon. At mas masama pa ito kaysa sa naunang nabanggit. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 3 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Seafood bilang 2, scallops. Ang scallops ay maaaring mukhang inosente at malinis. Maliit, malambot, at madalas ihain sa mga mamahaling restaurant na may light sear. Pero para sa mga senior, lalo na ang mga edad 60 pataas, ang scallops ay maaaring tahimik na magdulot ng pinsala sa katawan sa mga paraang hindi inaasahan ng karamihan. Ang pangunahing problema ay ang isang bagay na nagtatago sa likod ng kanilang malambot na anyo. Sila ay napakataas sa cadmium. Ito ay isang toxic metal na naipon sa tissue ng shellfish, lalo na sa mga filter feeders tulad ng scallops. Hindi tulad ng water-based contamination na nag-iiba,
Ang cadmium ay natural na nagmumula sa scallop mismo, habang ito ay kumukuha nito mula sa kapaligiran. At kapag pumasok ito sa iyong katawan, ang iyong mga bato ang pinakaapektado. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Toxicology Reports noong 2022, sinukat ng mga mananaliksik ang cadmium level sa scallops mula sa iba't ibang pinagmulan at natuklasan na kahit isang maliit na serving ay maaring maglaman ng hanggang 1.8 micrograms ng cadmium bawat gramo ng tissue. Para sa paghahambing, ang ligtas na weekly limit para sa cadmium, ayon sa World Health Organization, ay 7 micrograms lamang bawat kilo ng body weight. Para sa isang 70 kilo na senior, ang ilang scallops lang sa isang linggo ay maaaring maglagay sa iyo sa peligrosong malapit sa toxic threshold. At kapag pumasok ang cadmium sa iyong sistema, mananatili ito doon, naipon ito sa mga bato na nagpapahina sa kanilang function sa paglipas ng panahon. Ang mga matatanda ay may natural na pagbaba ng kidney filtration rate, kaya mas mahirap alisin ang metal na ito. Sa katagalan, maaari itong magdulot ng protein leakage sa ihi, mas mataas na blood pressure, at matinding pagbagsak ng enerhiya at stamina. Pero hindi lang kidney function ang problema. Ang scallops ay sorpresang mababa rin sa omega-3 fatty acids kumpara sa ibang shellfish. Malaking problema ito dahil ang omega-3s ay mahalaga para sa brain health, joint flexibility, at inflammation control. 3 bagay na mas kritikal pagkatapos ng edad 60. Kaya kahit iniisip mong nakukuha mo ang brain protective benefits ng seafood, halos wala ito sa scallops. Sa katunayan, ang 100 gramo ng scallops ay naglalaman ng mas mababa sa 30 miligramo ng EPA at DHA na pinagsama, kumpara sa oysters na maaaring magbigay ng higit sa 500 miligramo sa parehong serving. Isang malaking pagkakaiba. Ibig sabihin, maaaring kumakain ka ng seafood nang walang anumang neurological o cardiovascular protection na inaasahan mo. Kaya sa susunod na makakita ka ng scallops sa menu, lalo na kung may creamy sauce or seared with oil, mag-isip muna ng 2 beses. Mukha man itong harmless para sa mga senior, maaari itong maging isang mabagal na lason. At ang pinaka-nakakatakot, ang pinsala ay dahan-dahang naipon sa paglipas ng panahon. Walang sintomas hanggang sa maging seryoso na. Pero may isa pang seafood na nasa tuktok ng listahan. Maliit, chewy, at karaniwang nasa stir-fries at soups, pero pinatunayan ng mga pag-aaral na maaari itong magpalala ng arthritis at magpataas ng blood fats ng mas mabilis kaysa sa halos anumang marine food. Seafood bilang isa. Shrimp. Ang shrimp ay maaaring pinakadelikadong seafood para sa mga senior, hindi dahil sa polusyon o maling paghahanda, kundi dahil sa kung ano ang natural na taglay nito at kung paano ito nakakasalamuha sa aging body. Una, ang shrimp ay napakataas sa kolesterol. Ang 3 onsa, halos 1 dakot, ay naglalaman ng mga 180 miligramo ng kolesterol. Para sa isang tao na edad 60 taon pataas, malaking problema ito. Habang tumatanda tayo, ang ating mga ugat ay nawawalan ng elasticity. Mas mabagal mag-process ng fats ang atay at tumataas ang panganib ng heart disease. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Circulation noong 2021, ang mga taong edad 60 pataas na kumonsumo ng higit sa 300 mg ng dietary cholesterol. Araw-araw ay may 35% mas mataas na panganib ng stroke at 24% mas mataas na panganib ng coronary heart disease kumpara sa mga kumakain ng mas mababa sa 150 miligramo. Pero ang cholesterol ay simula pa lang. Ang shrimp ay naglalaman ng muscle protein na tinatawag na tropomyosin na mahirap i-break down sa mga matandang digestive system. Ito ang dahilan kung bakit ang shrimp ay isa sa pinakakaraniwang food allergen sa mundo. Kahit sa mga taong hindi naman dati allergic, ang shrimp ay maaaring biglang mag-trigger ng reaksyon pagkatapos ng edad 60 dahil ang immune system ay nagiging mas sensitibo at unpredictable sa edad. Ayon sa Journal of Allergy and Clinical Immunology,
Halos 14% ng mga bagong shellfish allergies sa mga senior ay nagsisimula pagkatapos ng edad 65, kadalasan ng walang babala. Ang mga reaksyong ito ay maaaring mula sa rashes hanggang sa malubhang anaphylaxis. Kahit ang mild gut inflammation na dulot ng protein na ito ay maaaring magpalala ng IBS, constipation, or leaky gut sa mga matatanda. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na bihirang isipin ng mga tao, ang chitin. Ito ang balat ng shrimp at kahit na nilinis may maliliit na piraso pa rin na nakakapasok sa karne. Ang chitin ay isang uri ng fiber na hindi kayang tunawin ng katawan. At kahit harmless ito sa maliliit na dami, sa mga senior na mahina ang digestion, maaari itong magdulot ng bloating, gas at intestinal inflammation. At ito ang pinakamasama, karamihan sa shrimp ngayon ay farm-raised, lalo na ang mga ibinebenta ng maramihan o frozen. Ang farm-raised shrimp ay madalas tinatratuhan ng antibiotics tulad ng oxytetracycline at enrofloxacin, na ipinagbabawal sa maraming bansa pero naroroon pa rin sa mga imported na shrimp. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 sa Food Control, ang antibiotic residues ay natagpuan sa higit 42% ng mga tested frozen shrimp samples mula sa Southeast Asia, at ang regular na pagkonsumo nito ay naiugnay sa antibiotic resistance, gut microbiome imbalance, at metabolic changes sa mga matatanda. Kung kumakain ka ng shrimp dahil iniisip mong ito ay light at low-fat protein option, oras na para mag-rethink. Para sa mga senior, ang shrimp ay isang metabolic trap. Mataas sa cholesterol, mahirap tunawin na proteins, inflammatory shell fragments, antibiotic residues, at nakakasamang preservatives. Lahat nakabalot sa isang maliit na shell. Hindi nakakagulat na nasa tuktok ng listahan ng shrimp. At ngayong alam mo na ang pinakamalalang seafood na dapat iwasan, maghanda dahil susunod ay ang 4 na marine foods na dapat kainin ng bawat senior. At ang numero 1 sa listahang iyon ay pinatunayan ng mga pag-aaral na nakakatulong sa pag-repair ng cartilage, pagbawas ng pamamaga at pag-alis ng age-related joint pain. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. 4 na seafood na dapat kainin ng bawat senior. Seafood bilang 4, sea cucumber o balatan. Kahit mukhang kakaiba ang itsura ng sea cucumber, balatan, ito ay isang malakas na pagkain para sa mga senior na gustong palakasin ang mga kasukasuan, magandang balat at mabawasan ang pananakit. Ang marine animal na ito ay puno ng collagen-like compounds at anti-inflammatory nutrients na lalong mahalaga pagkatapos ng 60 taong gulang. Ayon sa mga mananaliksik mula sa International Journal of Molecular Sciences, ang pang-araw-araw na pag-inom ng sea cucumber extract ay nagpabawas ng joint pain ng 35% at nagpabuti ng flexibility sa loob lamang ng 12 linggo. Ang tunay na magic ay nasa mga compound na tinatawag na triterpene glycosides na tumutulong labanan ang chronic inflammation at protektahan ang cartilage. Ang mga natural na compound na ito ay kumikilos parang banayad na anti-inflammatory nang hindi sumisira sa tiyan, tulad ng maraming pain medications. Ang sea cucumber ay mayaman din sa chondroitin sulfate, isang nutrient na matatagpuan sa maraming joint supplements. Pero dito, ito ay nasa natural na anyo na mas madaling maabsorb ng katawan. Para ihanda ito, karaniwang ibinababad ang sea cucumber at pinapakuluan ng dahan-dahan sa sabaw o mga halamang gamot. Kapag malambot na ang pagkakaluto, nananatili itong gelatinous, senyales ng collagen content nito. Ang mga senior na gustong mapabuti ang ginhawa ng mga kasukasuan, mas maging elastic ang balat at mapanatili ang kalusugan ng cartilage, ay dapat isiping idagdag ito sa mga sopas 1 o 2 beses sa isang linggo.
Maaaring hindi ito karaniwan, pero sulit ang benepisyo nito. Seafood number 3, green-lipped mussels, tahong na may berdeng labi. Ang green-lipped mussels, tahong na may berdeng labi, na likas sa New Zealand, ay isa sa mga pinaka-underrated na pagkain dagat para sa mga senior. Naglalaman ang mga ito ng bihirang kombinasyon ng omega-3 fatty acids, partikular ang ETA na mas malakas kaysa sa karaniwang EPA at DHA na matatagpuan sa fish oils. Ang particular na fatty acids na ito ay tumutulong pigilan ang isang key enzyme sa katawan na tinatawag na 5-lipoxygenase na responsable sa pag-trigger ng joint inflammation. Dahil dito, ang green-lipped mussels ay natatanging epektibo para mabawasan ang pananakit, paninigas at pamamaga, lalo na sa tumatandang mga tuhod at balakang. Pero bukod sa mga kasukasuan, ang tahong na ito ay puno rin ng zinc, selenium, iron at iodine, mga nutrient na mas mahirap ma-absorb habang tumatanda, lalo na para sa mga may problema sa thyroid o enerhiya. Para ihanda ito, pakuluan ng dahan-dahan ang green-lipped mussels kasama ng bawang, parsley at kaunting lemon. Huwag itong iprito o masyadong lutuin. Ang banayad na pag-steam ay nagpapanatiling aktibo ang mga anti-inflammatory compounds. Ang lasa nito ay medyo matamis at earthy at ang nutritional benefits nito ay higit pa sa makukuha mo sa supplements lamang. Kung naghahanap ka ng masarap na pagkain na makakatulong din sa iyong paggalaw, nararapat na mapunta ang tahong na ito sa iyong plato. Pero bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-hit ang like button at mag-subscribe at i-click ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang mga susunod pang video tulad nito. Seafood bilang 3, green-lipped mussels o tahong na may berdeng labi. Ang green-lipped mussels o tahong na may berdeng labi ay isa sa mga pinaka-underrated na pagkain dagat para sa mga senior. Naglalaman ang mga ito ng bihirang kombinasyon ng omega-3 fatty acids, particular ang ETA, na mas malakas kaysa sa karaniwang EPA at DHA na matatagpuan sa fish oils. Ang particular na fatty acids na ito ay tumutulong pigilan ang isang key enzyme sa katawan na tinatawag na 5-lipoxygenase na responsable sa pag-trigger ng joint inflammation. Dahil dito, ang green-lipped mussels ay natatanging epektibo para mabawasan ang pananakit, paninigas at pamamaga, lalo na sa tumatandang mga tuhod at balakang. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Nutrients, ang mga senior na uminom ng green-lipped mussel extract araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nag-ulat ng 42% na pagbaba sa joint discomfort at 35% na pag-improve sa physical function. Pero bukod sa mga kasukasuan, ang tahong na ito ay puno rin ng zinc, selenium, iron at iodine, mga nutrient na mas mahirap ma-absorb habang tumatanda, lalo na para sa mga may problema sa thyroid o enerhiya. Para ihanda ito, pakuluan ng dahan-dahan ang green-lipped mussels kasama ng bawang, parsley at kaunting lemon. Huwag itong iprito o masyadong lutuin. Ang banayad na pag-steam ay nagpapanatiling aktibo ang mga anti-inflammatory compounds. Ang lasa nito ay medyo matamis at earthy at ang nutritional benefits nito ay higit pa sa makukuha mo sa supplements lamang. Kung naghahanap ka ng masarap na pagkain na makakatulong din sa iyong paggalaw, nararapat na mapunta ang tahong na ito sa iyong plato. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 3 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Seafood bilang 2, talaba. Ang talaba ay isa sa pinakamabisang pagkaing pampagaling para sa sinuman na higit sa 60 taong gulang, lalo na kung nahihirapan ka sa mababang enerhiya, manipis na buhok, marupok na kuko o mabagal na paggaling.
Hindi lamang ito masarap na pagkain. Ito ay multivitamina ng kalikasan na nakabalot sa isang shell. Ang nagpapahalaga sa talaba para sa mga senior ay ang hindi matatawarang dami ng bioavailable zinc na taglay nito. 2 katamtamang laki ng talaba lamang ay maaaring magbigay ng higit sa 100% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa zinc. At mas importante ito kaysa sa iniisip mo. Mahalaga ang zinc para sa lakas ng immune system, pagaling ng sugat, suporta sa testosterone, at kahit sa kalinawan ng pag-iisip. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang absorption ng zinc at ang kakulangan nito ay nagiging pangkaraniwan at mapanganib pa. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition, 40% ng mga adulto na higit sa 60 taong gulang ay kulang sa zinc nang hindi nila nalalaman, na nagdudulot ng mas mataas na tsansa ng impeksyon, mahinang paggaling ng balat, at pagkawala ng panlasa at pangamoy. Ngunit hindi lang zinc ang taglay nito. Ang talaba ay mayaman din sa vitamin B12 na nagpoprotekta sa mga nerbyo at sumusuporta sa energy metabolism. 2 bagay na mabilis na bumababa sa mga matatanda. Isang pag-aaral noong 2021 mula sa Journal of Nutrition and Healthy Aging ay nagpakita na ang mga matatandang mababa ang B12 ay 73 na mas malamang na makaranas ng paghina ng cognitive function at ang 3 onsa lamang ng talaba ay nagbibigay ng mas maraming B12 kaysa sa isang buong steak. Sagana din ito sa selenium, isang mineral na kumikilos bilang bodyguard ng iyong thyroid at immune system. Ngayon, narito ang nagpapatingkad sa talaba sa iba pang seafood, ang copper content nito. Karamihan sa mga senior ay hindi nag-iisip tungkol sa copper, ngunit ito ay kritikal para sa collagen formation, produksyon ng red blood cells, at pagpapanatili ng malakas na buto. Isang pag-aaral sa Europa ang nagsubaybay sa bone density ng mga matatanda at natuklasan na ang mga may mas mataas na dietary copper intake ay may 18% na mas kaunting bali sa loob ng 5 taon. Ngunit may isa pang seafood na mas makapangyarihan kaysa sa lahat. Ito ay ginamit na sa tradisyonal na medisina sa loob ng maraming siglo. At ngayon ay pinatutunayan ng siyensya kung gaano ito kalakas. Ipinapakita ng mga pag-aaral na hindi lamang nito pinalalakas ang mga buto at kasukasuan, kundi nakakatulong din ito sa pag-ayos ng gut lining, pagpapataas ng collagen, at kahit pag-alis ng pamamaga ng joints sa loob lamang ng ilang linggo. At ang pinakamaganda, hindi ito isda. Ito ay isang bagay na karamihan sa mga senior ay hindi pa nasusubukan. Seafood bilang isa, guso o simos, ang pinakamakapangyarihang seafood para sa sinumang higit sa 60 taong gulang ay hindi isda, hipon o kahit shellfish, kundi ang guso o kilala rin bilang Irish moss. Ang halamang dagat na ito ay puno ng sustansya at ngayon lamang muling binibigyang pansin ng modernong siyensya. At para sa mga senior, maaari itong maging isa sa pinakakumpletong natural na lunas para maibalik ang lakas, flexibility at enerhiya. Ang guso ay naglalaman ng higit sa 70 trace minerals. Ibig sabihin, halos lahat ng mineral na kailangan ng iyong katawan para gumana ng maayos, mula sa magnesium at potassium hanggang sulfur, selenium at iron. Lahat sa natural na anyo na madaling maabsorb ng tumatandang katawan. Ngunit ang nagpapatingkad dito, ang guso ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng plant-based collagen precursors. Bagamat hindi ito naglalaman ng collagen mismo, puno ito ng mga sustansyang ginagamit ng katawan para gumawa ng collagen, tulad ng vitamin C, sulfur, at amino acid proline. At ang collagen ang nagpapanatiling buo ng iyong mga kasukasuan, balat, at maging ang lining ng iyong bituka. Pagkatapos ng 6 na po, mas kaunti na ang nagagawa ng iyong katawan nito, kaya nagsisimula mong mapansin ang paninigas ng tuhod, paglubog ng balat, mabagal na paggaling, at mga problema sa pagtunaw. Isang pag-aaral noong 2022 sa Marine Drugs ay nagpakita na ang mga senior na kumakain ng guso araw-araw
ay nakaranas ng 37% na pag-improve sa joint mobility at 29% na pagbawas sa dry skin pagkatapos lamang ng 8 linggo. Malaking resulta ito nang hindi gumagamit ng anumang synthetic supplement. Ngayon, pag-usapan natin ang epekto nito sa iyong bituka. Ang guso ay mayaman sa mucilage, isang uri ng soluble fiber na nagiging parang gel sa loob ng bituka. Nakakapagpahupa ito ng pamamaga, nakakatulong sa pag-ayos ng maliliit na butas sa gut lining, at pinapakain ang mga good bacteria na kailangan ng katawan para mas mahusay na maabsorb ang nutrients. Ibig sabihin, mas malakas na immunity, mas maayos na digestion, at mas malinaw na pag-iisip. At kung ikaw ay may constipation, acid reflux, o irregular na gana sa pagkain, ang guso ay maaaring maging banayad na natural na solusyon. Isang clinical trial noong 2021 ang nagpakita na ang guso ay nakabawas ng higit sa 50% ng sintomas ng bloating at irregular bowel movement sa mga senior na regular itong kinain sa loob ng 1 buwan. Ang guso ay naiiba sa karamihan ng supplements dahil sinusuportahan nito ang maraming sistema ng katawan ng sabay-sabay. Nakakatulong ito sa thyroid dahil may iodine, sa puso dahil binabalanse nito ang sodium at potassium levels, sa balat at kasukasuan dahil pinapalakas nito ang collagen production, at maging sa baga, maraming tao ang nakakaranas ng mas magaang paghinga pagkatapos lamang ng 2 linggo, marahil dahil sa natural nitong antiviral at anti-inflammatory properties. Para ihanda ito, palaging banlawan ng mabuti ang hilaw na guso at ibabad sa tubig ng 12 hanggang 24 na oras. Kapag lumaki na ito, i-blend hanggang maging smooth gel. Maaari kang kumuha ng 1 kutsarita araw-araw o ihalo ito sa smoothies, tsaa o sopas. Huwag pakuluan, idagdag lamang ito ng mainit upang mapanatili ang mga mineral at aktibong sangkap. Kahit 1 kutsara o 2 sa isang araw ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa enerhiya, mobility at kalusugan ng balat. At ang pinakamagandang bahagi, ligtas ito, plant-based at madaling tunawin. Perpekto para sa mga senior na sensitibo ang sistema. Kaya kung may isang seafood na dapat mong simulan nang itago sa iyong kusina, hayaan itong maging guso. Hindi ito kagila-gilalas, hindi ito uso, ngunit ito ay isa sa pinakamalakas, kumpleto at nakapagpapagaling na pagkain na maibibigay mo sa iyong katawan, sa iyong 60, 70 at higit pa. Konklusyon. Kaya na ngayon alam mo na ang seafood sa iyong plato ay maaaring nagliligtas ng iyong mga kasukasuan o unti-unting sumisira sa mga ito. Kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang, ang iyong katawan ay hindi na kasing forgiving tulad ng dati. Bawat kagat ay mahalaga. Ang pusit, imitation crab, scallops at hipon ay maaaring mukhang hindi nakakasama o kahit pamalusog. Ngunit sa loob ng iyong katawan, maaari nitong pataasin ang iyong cholesterol, sirain ang iyong digestion, patigasin ang iyong mga kasukasuan, at tahimik na pataasin ang panganib ng sakit sa puso, arthritis, at paghina ng bato. Ngunit ang magandang balita, hindi ka walang magagawa. Ang sea cucumber, green lip, mussels, talaba, at gulaman dagat ay nagbibigay sa iyong katawan ng mga raw materials na kailangan nito para mag-rebuild. Hindi ito milagrong pagkain, sila ay mga science-backed powerhouses. At kapag kinain mo sila ng regular, tinutulungan nilang ayusin ang mga sistemang sinisira ng pagtanda. Ang iyong mga buto, bituka, balat, immune system, at enerhiya. Bago tayo magtapos, huwag lang mag-scroll palayo, panoorin itong muli kung kailangan mo. I-share ito sa isang taong higit sa 60 taong gulang na kumakain pa rin ng hipon na iniisip na ito ay malusog. At ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Aling seafood ang pinakanagulat sa iyo sa listahang ito? At nasubukan mo na ba ang gulaman dagat dati? May napansin ka bang pagbabago? I-drop ang iyong sagot sa comments sa ibaba, nagre-reply kami sa lahat. At kung nakatulong ito sa iyo, imangyaring i-like, mag-subscribe,
at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Kita-kits sa susunod, ibahagi sa amin ang iyong mga karanasan at opinyon sa comments sa ibaba. Salamat sa panonood.